At pagkatapos, ngumiti ako. Isang maliit na ngiti lang, isang ngiti na para lang sa akin. Isang ngiti na alam kong lalong ikinainis nila dahil hindi nila ito maintindihan. Bakit siya nakangiti? Hindi ba siya nasasaktan? Iyan siguro ang tanong sa isip nilang lahat. Music becomes reflective and deeper. Ako si Isabel Reyes, 34 na taong gulang. At sa loob ng mahigit isang dekada, ito ang naging papel ko sa pamilya. Ako ang disappointment. Ako ang laging pinapangaralan tuwing Pasko, tuwing New Year, tuwing may family reunion. Bella, kailan ka mag-aasawa? Bella, tumatanda ka na, wala ka pa bang nobyo? Bella, sayang ang buhay mo, puro ka na lang trabaho. Paulit-ulit, taon-taon. Hindi nila alam ang sakripisyo ko. Hindi nila alam ang mga gabing halos hindi ako natutulog para lang tapusin ang isang research paper. Hindi nila alam ang mga operasyon na tumatagal ng 10 oras kung saan buhay ng isang bata ang nakasalalay sa mga kamay ko. Hindi nila alam ang bigat ng responsibilidad na daladala ko araw-araw bilang isang doktor. Ang tanging nakikita nila ay ang isang babaeng single. Isang babaeng, sa kanilang paningin, ay nabigo sa pinakamahalagang aspeto ng buhay. Ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Iyon lang ang sukatan nila ng kaligayahan. Iyon lang ang sukatan nila ng pagiging isang matagumpay na babae. Akala nila kilala nila ako. Akala nila ang buhay ko ay isang open book ng kalungkutan at kabiguan. Akala nila alam nila ang lahat. Pero hindi nila alam na habang hinuhusgahan nila ako, may isang text message akong hinihintay. Isang simpleng text na nagsasabing, "We're parking." Hindi nila alam na ang pinto ng eleganteng restaurant na ito ay malapit ng bumukas. Na ang babaeng tinawag nilang mamamatay na mag-isa ay hindi nag-iisa. At higit sa lahat, hindi nila alam na ang resibo ng tunay kong buhay, ang katibayan laban sa lahat ng kanilang mga paratang, ay paparating na. Isang resibo na hindi nila inaasahan. Isang resibo na yayanig sa perpektong mundo na kanilang binuo. Hindi nila alam kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging estranghero sa sarili mong pamilya, kung naranasan mo nang mahusgahan dahil sa mga desisyon mo sa buhay, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang mga kwento ninyo. Tara, pakinggan niyo kung paano ko ipinakita sa kanila ang resibo. Ang katahimikan sa dulo ng aming mesa ay tila may sariling bigat. Habang ang lahat ay nagtatawanan sa gitna, ako naman ay umiinom lang ng aking sparkling water, pinagmamasdan ng mga bula na unti-unting umaakyat sa ibabaw ng baso. Bawat pagdiriwang ng pamilya, ganito ang aking pakiramdam. Isang bisita sa sarili kong tahanan. At tulad ng dati, hindi nagtagal ang katahimikan. Nagsimula ito sa isang boses na pamilyar na sa akin, ang boses ni Tita Susan. Siya ang hindi opisyal na tagapagbalita ng aming pamilya, laging may opinyon sa buhay ng lahat, lalo na sa buhay ko. "Bella Hija," sabi niya, ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. "Mukha kang pagod na pagod. Hindi ka ba natutulog ng maayos?" Ang tanong niya ay tila puno ng pag-aalala, pero alam ko ang tunay na kahulugan sa likod nito. Hindi ito pangangamusta. Isang pambungad sa interogasyon na alam kong kasunod na. Ngumiti ako ng pilit. "Okay lang po ako, tita. Medyo abala lang po sa trabaho." Isang sagot na ligtas. Isang sagot na paulit-ulit ko nang sinasabi sa loob ng maraming taon. Bumuntong hininga siya, isang madramang buntong hininga na nagsasabing, "Sabi ko na nga ba?" At sa kanya sinabi, "Lagi na lang trabaho ang nasa isip mo, Hija. Wala ka ng panahon para sa ibang bagay." Ang ibang bagay na tinutukoy niya, alam naming lahat kung ano, pag-aasawa, pag-aanak. Bago pa man ako makasagot, sumingit na ang ate ko, si Clarice, mula sa kanyang trono sa gitna ng mesa. "Si Bella kasi, tita, kasal na sa trabaho niya," sabi niya, na may kasamang ngiti na puno ng panunuya. "Hindi ba, Bella? Ang trabaho mo ang buong buhay mo." Ang paraan ng pagkakasabi niya, tila ba iyon ang pinakamalaking kasalanan na maaaring gawin ng isang babae?
Pinili kong huwag patulan ang kanyang pang-aasar. Masaya ako sa trabaho ko, simple kong sagot. Ngunit ang apoy ay nasindihan na. Ang simpleng sagot ko ay nagsilbing gasolina. Ang bawat isa ay tila may gustong idagdag. Pakiramdam ko ay nasa isang hukuman ako at ako ang aking akusado. Ang aking krimen, ang pagiging isang babaeng may sariling karera at walang asawa sa edad na 34. Paulit-ulit kong naririnig ang mga katagang ito sa isip ko na para bang isang sirang plaka. Sa bawat Pasko, sa bawat kaarawan, ito ang tema ng aming pag-uusap. Tila ba ang buhay ko ay isang problema na kailangan nilang solusyonan. Ang pagod na nararamdaman ko ay hindi dahil sa trabaho. Ito ay pagod mula sa walang katapusang panghuhusga na natatanggap ko mula sa kanila. Ang mga taong dapat sana ay higit na nakakaintindi sa akin. Ngunit sa bawat pagtitipon, mas lalo kong nararamdaman na hindi nila ako kilala. O mas masakit pa, ayaw nila akong kilalanin. Ang opinyon ni Ate Clarice ay sinundan ng isang malalim na boses. Ang boses ng aking ama. Ang sobrang pagmamahal sa trabaho ay hindi rin maganda, anak, sabi niya, habang hinihiwa ang kanyang steak. Ang kanyang tono ay hindi galit, ngunit puno ng pagkadismaya. Isang pagkadismaya na mas matalim pa kaysa sa kutsilyong hawak niya. Ang karera ay mahalaga, pero hindi dapat ito ang lahat. Tingnan mo ang ate mo, si Clarice. Isa siyang matagumpay na abogado, pero nagawa pa rin niyang mag-asawa, magkaanak, at bumuo ng isang pamilya. Heto na naman kami, ang walang katapusang pagkukumpara. Si Clarice, ang gintong standard, at ako, ang palaging kinukulang. Si Clarice, na may asawang abogado, 2 anak, at isang malaking bahay sa isang kilalang subdivision. At ako, si Bella, na may isang pusa at isang apartment na puno ng mga librong medikal. Sumang-ayon si Clarice sa aming ama. Tungkol lang naman iyan sa tamang balanse, Dad. Ang paglalaan ng oras sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ang mga salitang iyon ay parang mga palaso na direktang tumama sa akin. Ang ibig niyang sabihin, ang mga pinagkakaabalahan ko ay hindi mahalaga. Ang pagliligtas ko ng buhay ng mga bata, hindi mahalaga. Hindi tulad ni Bella, sabat naman ang nakababata kong kapatid na si Marco, na tila gustong makisali sa usapan. Nagtratrabaho siya ng 70 oras sa isang linggo at umuuwi sa isang apartment na walang tao. Ang asawa ni ate, si Anton, na isang abogado, ay nagsalita na rin. Ang kanyang boses ay may awtoridad na para bang nagsasampa siya ng kaso laban sa akin. Sinabi sa akin ni Clarice na mahigit 3 taon ka nang hindi nagdadala ng date sa anumang family event. Nakakabahala iyon, Isabel. Ipinapakita niyan na hindi mo binibigyan ng prioridad ang pagkakaroon ng relasyon. Pumikit ako sandali. Ang kanilang mga boses ay naghalo-halo sa aking isipan. Ang biological clock ko na binanggit ni Tita Carol. Ang fertility rate na bumababa raw pagkatapos ng edad na 35 ayon kay Ate Clarice. Ang bawat salita nila ay isang pako na ibinabaon sa aking pagkatao. Ang bawat isa sa kanila ay may teorya. Ang bawat isa ay may hatol. Nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin. Ang atensyon ng lahat ay nasa akin. Hinihintay nila ang aking sagot. Hinihintay nila akong masira. Hinihintay nilang aminin ko ang aking pagkatalo. Ngunit sa loob ko, isang kakaibang kalma ang nagsimulang mamuo. Pagod na akong magpaliwanag. Pagod na akong ipagtanggol ang aking mga desisyon. Sa araw na ito naisip ko, marahil ay oras na para sa ibang diskarte. Marahil ay oras na para hayaan silang sabihin ang lahat ng gusto nilang sabihin. At pagkatapos, ako naman ang magsasalita. Ang usapan ay panandaliang natigil nang itaas ni Clarice ang kanyang baso. Mayroon daw siyang mahalagang anunsyo. Hinintay niya ang lahat na tumahimik. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan at alam ko na kung ano ang sasabihin niya. Ito ang kanyang entablado at gagamitin niya ito ng husto. Kami ni Anton, panimula niya, habang hinahawakan ang kanyang tiyan na wala pa namang umbok, ay malugod na ibinabalita na kami ay magkakaroon na ng pangatlong anak.
Ang buong mesa ay sumabog sa palakpakan at pagbati. Ang mga congratulations ay umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Niyakap siya ni Mama at Papa. Ang lahat ay masaya para sa kanya. At sa totoo lang, masaya rin ako. Mahal ko ang aking mga pamangkin. Sila ay mabubuting bata. Kaya't ngumiti ako at sinabing, "Congratulations, ate." Isang tapat na pagbati. Ngunit hindi pa pala tapos si Clarice. Matapos pasalamatan ng lahat, ang kanyang mga mata ay muling bumaling sa akin. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala at napalitan ng isang ekspresyon ng peking pag-aalala. 3 anak bago mag-edad na 36, sabi niya. Sapat na malakas para marinig ng lahat. Kami ni Anton ay bumubuo ng isang pamilyang totoo. Isang pamilyang totoo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin. Isang pamilyang totoo. Ibig sabihin ang buhay ko ay hindi totoo? Ang sinabi niyang iyon ang naging hudyat para kay Tita Susan. Hindi tulad ng iba diyan, sabi niya, habang nakatingin sa akin ng may awa, na mamamatay ng mag-isa, na tanging mga tagumpay lang sa trabaho ang maipagmamalaki. Sinubukan siyang sawayin ni Mama, pero halata namang sang-ayon siya. At doon na ibinigay ni Clarice ang kanyang huling salita, ang kanyang grand finale. Tumingin siya sa akin, ang kanyang boses ay tumaas, puno ng awtoridad, na tila ba isa siyang hukom na nagbibigay ng pinal na hatol. "Bella," sabi niya, "harapin mo na ang katotohanan. Sa edad mong iyan na wala ka pa ring asawa, mamamatay kang mag-isa, walang pamilya, tanging mga nagawa mo sa trabaho na hindi ka naman kayang yakapin sa gabi o bisitahin kapag matanda ka na. Mamamatay kang mag-isa." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Iyon na. Iyon ang pinakamasakit, ang ultimong sumpa. Ang buong mesa ay biglang natahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos mula sa ibang mga mesa. Ang lahat ng mga mata ay muling nakatuon sa akin, naghihintay ng aking reaksyon. Naghihintay silang makita ang aking mga luha. Naghihintay silang makita akong gumuho. Ang aking ama ay umiling bumulong ng sayang. Sayang daw ang potensyal ko, ngunit hindi luha ang nakita nila, hindi galit, hindi pagkasira. Ang nakita nila ay ang dahan-dahan kong pagtingin sa aking relo. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo. Hinayaan kong manatili ang katahimikan. Hinayaan kong namnamin nila ang kanilang tagumpay. Pagkatapos huminga ako ng malalim. Itinuwid ko ang aking upo. Tiningnan ko sila isa-isa. Mula kay Tita Susan, kay Papa, hanggang sa huli kay Ate Clarice. Alam ninyo, panimula ko, ang aking boses ay kalmado at kontrolado. Ang problema ay gumagawa kayo ng napakaraming palagay. Napakunot ang noo ni Clarice. Anong ibig mong sabihin? Gumagawa kayo ng palagay tungkol sa buhay ko, patuloy ko. Tungkol sa mga desisyon ko, sa mga prioridad ko, nang hindi man lang ako tinatanong. Tinatantong ka namin, protesta ni Mama. Lagi ka naming kinakamusta. Hindi, mariin kong sabi. Tinatantong ninyo kung may nobyo na ako. At kapag sinabi kong abala ako tapos na ang usapan, hindi ninyo gustong marinig ang tungkol sa buhay ko. Gusto ninyong marinig na sa wakas ay sumusunod na ako sa gusto ninyong mangyari. Katahimikan. Alam nilang totoo ang sinabi ko. Kailan, tanong ko, hinahayaan ang aking mga mata na libutin ang buong mesa? Kailan ninyo ako huling tinanong tungkol sa trabaho ko? Kung ano ba talaga ang ginagawa ko? Walang nagsalita. Alam ninyo na doktor ako, sabi ko. Pero mayroon ba sa inyo ang nakakaalam kung ano ang aking specialty? Kung saan ako nagtatrabaho? Si Papa ang sumagot, ang kanyang boses ay alanganin. Isa kang doktor sa isang ospital. Ngumiti ako isang malungkot na ngiti. Ako po ang Chief of Pediatric Surgery sa Philippine Children's Medical Center. Paglilinaw ko. Pinamumunuan ko ang isang departamento na may 47 doktor at nurse. Nakapaglathala na ako ng 23 research paper na kinikilala sa buong mundo. Ako ang nakadevelop ng isang bagong surgical technique para sa mga batang may depekto sa puso. Isang technique na ginagamit na ngayon sa iba't ibang bansa. At noong nakaraang taon, ginawaran ako ng Innovator Award ng Philippine College of Surgeons.
Ang kanilang mga mukha, hindi maipinta. Ang pagkabigla ay malinaw na nakaukit sa bawat isa sa kanila. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabukas. Pero wala ni isa sa inyo ang nakakaalam niyang, sabi ko. Ang aking boses ay malumanay, ngunit matatag. Dahil hindi kayo nagtanong, masyado kayong abala sa pagkaawa sa akin dahil single daw ako. Pero, single ka naman talaga, hindi ba? Mahinang sabi ni Tita Carol na tila naguguluhan. Tiningnan ko siya at pagkatapos ay muli kong sinulyapan ang aking relo. Ang oras ay perpekto. Talaga po ba, tanong ko, na may pahiwatig ng isang ngiti? Tumingin ako kay Clarice na ang mga mata ay naniningkit na sa hinala. At bago pa siya makapagsalita, sinabi ko, ang masasabi ko lang, itigil na ninyo ang paggawa ng mga palagay. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng restaurant. Ang pagbukas ng pinto ay tila isang senyas mula sa tadhana. Ang lahat ng ingay sa aming mesa ay biglang nawala. Una kong nakita ang isang matangkad na lalaki. Siya ay nakasuot ng slacks at isang plantsadong button-down shirt. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa, ang uri ng kumpiyansa na makikita mo sa isang taong sanay humawak ng malalaking responsibilidad. Sa kanyang isang braso, kalong niya ang isang batang babae na may laso sa buhok. Sa kanyang kabilang kamay, hawak niya ang isang batang lalaki. Sa likod niya ay isang babae, ang aming yaya, na may dalang baby carrier kung saan mahimbing na natutulog ang isang sanggol. Siya si Dr. Miguel Cruz, ang asawa ko. Ang buong restaurant ay tila huminto sa pag-ikot. May ilang mga bisita sa kabilang mesa na nakakilala sa kanya. Ang kanyang mukha kasi ay nasa pabalat ng isang kilalang medical journal noong nakaraang buwan. Ngunit hindi ang ibang tao ang mahalaga sa sandaling iyon. Ang mahalaga ay ang reaksyon ng aking pamilya. Tumingin ako sa kanila. Si Mama ay namutla na para bang nakakita ng multo. Ang tinidor na hawak ni Papa ay nanigas sa ere, hindi na umabot sa kanyang bibig. Si Marco ay literal na nakanganga. At si Clarice ay parang nasampal ng malakas. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Nakita ako ni Miguel mula sa malayo at ngumiti siya. Ang ngiting iyon, ang ngiting nagpatibok ng puso ko 7 taon na ang nakalipas. Nagsimula silang maglakad papalapit sa aming mesa, ang aking mag-ama, ang aking pamilya. Mami! Sigaw ng anak kong babae, si Sofia, at bumitaw sa pagkakahawak ng kanyang ama para tumakbo papalapit sa akin. Sinalubong ko siya ng isang mahigpit na yakap. Ang init ng kanyang maliit na katawan ay nagbigay sa akin ng lakas. Hi baby, bulong ko. Nag-i-enjoy ba kayo sa aquarium? Opo, nakakita po kami ng mga otter, masaya niyang sabi. Dumating si Miguel sa aking tabi. Inakbayan niya ako at hinalikan sa labi. Hindi isang simpleng halik, isang halik na nagpapahayag ng lahat, isang halik na nagsasabing, mag-asawa kami. Pagkatapos ay bumaling siya sa aking pamilya. Happy birthday po sa inyong ina, magalang niyang sabi. Ang anak kong lalaki, si Lucas, ay yumakap sa aking bewang. Dumating na rin si Yaya Maria dala ang bunso naming si Lia. Ang buong eksena ay parang isang pelikula. Ako, na napapaligiran ng aking asawa, at 3 anak, ay humarap sa aking pamilya na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa akin, kay Miguel, at sa mga bata. Ang katahimikan ay nakakabingi. Panahon na para basagin ito. Huminga ako ng malalim at ngumiti. Ang ngiting ito ay totoo na, hindi napilit. Mapa, mga tita, tito, ate, Marco. Panimula ko ang aking boses ay malinaw at matatag. Gusto kong ipakilala sa inyo ang asawa ko, si Dr. Miguel Cruz. Iniabot ni Miguel ang kanyang kamay sa aking ama, na tila automatikong tinanggap ito kahit na halata pa ring tulala. Isang karangalan po na makilala kayo, Mr. Reyes, sabi ni Miguel. Madalas po kayong ikwento sa akin ni Isabel. Aasawa? Iyon lang ang nagawang itanong ng aking ama. 7 taon na po, kumpirma ni Miguel. Nagkakilala kami sa PGH noong mga residente pa lang kami. 6 na buwan pagkatapos, nagpakasal na kami.
Ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Habang sinasabi niya iyon, nakatingin siya sa akin. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay hindi may kakaila. Pagkatapos ay itinuro ko ang aming mga anak. At sila naman ang aming mga anak, sabi ko. Sina Sofia at Lucas, kambal po sila, 5 taong gulang. At ito naman si Leah, ang bunso namin, 6 na buwan pa lang. Mga anak? Halos pabulong na sabi ni Mama, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. May mga anak ka? 3 po, sagot ko. Pero iniisip namin na subukan pa para sa isa pa. Gusto kasi ni Miguel ng 4. Nagpakasal ka? Si Clarice ang nagsalita. Ang kanyang boses ay naging matinis. May 3 kang anak, at hindi mo sinabi sa amin? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. At sinabi ko ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin. Hindi ka kasi nagtanong, ate. Ang simpleng sagot na iyon ay tumama sa kanya ng husto. Masyado kang abala sa pagsasabi sa akin kung gaano ako kalungkot, kung paano ako mamamatay ng mag-isa. Masyado kayong abala sa paggawa ng sarili ninyong kwento tungkol sa akin. Dito na ipinakita ni Miguel ang isang larawan mula sa kanyang pitaka. Isang larawan ng aming kasal. Isang simpleng seremonya lang po, paliwanag niya. Ang gusto sana naming imbitahan ng pamilya, pero sinabi ni Isabel na malamang ay iisipin ninyong nagkakamali siya at susubukan ninyo siyang pigilan. Ang kanilang katahimikan ay isang pag-amin. Alam nilang totoo iyon. Pareho kaming surgeon, paliwanag ko, pareho kaming abala. Kaya't nagpakasal kami at kinabukasan, pareho kaming pumasok sa trabaho para sa aming mga nakaschedule na operasyon. Nalaman nila na si Miguel ay hindi lang basta doktor. Siya pala ang head ng pediatric neurosurgery sa St. Luke's. Nalaman nilang madalas kaming magkonsulta sa mga kaso. Nalaman nilang ang buhay na inakala nilang wala ako ay hindi lang umiiral, kundi masagana at puno ng pagmamahal. Ang bawat detalye ay isang sampal sa kanilang mga maling akala. Ang tanong na iyon ay paulit-ulit na lumabas sa kanilang mga bibig. Paano nangyaring hindi namin alam? Tanong ni Tita Susan, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Hindi mo man lang ba ipinost sa social media? Hindi po ako gumagamit ng social media, tita, mahinahon kong sagot. Dahil sa privacy ng aking mga pasyente, ganun din si Miguel. Isang simpleng paliwanag na hindi nila kailanman naisip. Para sa kanila, kung wala sa Facebook, hindi totoo. Pero ang mga katrabaho mo, giit ni Clarice, na tila naghahanap ng ibang masisisi. Siguradong may kilala kami na kasama mo sa ospital. Marahil, sabi ko. Pero sa trabaho, ang gamit kong pangalan ay Dr. Isabel Reyes Cruz. Dito sa pamilya, kilala ninyo ako bilang Isabel Reyes. Ang koneksyon ay hindi agad makikita kung hindi mo naman talaga hinahanap. Ang pagbabago ng apelyido. Isa pang detalye na nagpatulala sa kanila. Bakit, Bella? Tanong ni Mama. Ang kanyang boses ay basag na. Bakit hindi mo sinabi? Huminga ako ng malalim. Panahon na para sabihin ang buong katotohanan. Dahil hindi naman po kayo tunay na interesado, Ma, sabi ko. Sinisikap na panatilihing malumanay ang aking boses. Sa tuwing magkikita tayo, ang una ninyong tanong ay kung may nobyo na ako. Kapag sinabi kong abala ako, ang kasunod na ay isang buntong hininga at pag-iiba ng usapan. Hindi ninyo ako tinanong, saan ka abala, anak? O ikwento mo naman ang tungkol sa trabaho mo. Hindi, ang ginawa ninyo ay pinunan ng mga patlang ng sarili ninyong mga palagay. Ang palagay na malungkot ako, ang palagay na nag-iisa ako. Hindi ako nagsinungaling. Iyon ang katotohanan. Hindi ko sinabing single ako. Sila ang nag-assume, sila ang gumawa ng kwento. Ang pinakamasakit na bahagi para sa kanila ay nang ikwento ni Miguel na ang aming mga anak ay kilala silang lahat sa pamamagitan ng mga litrato. May album po kami ng pamilya, sabi ni Miguel. Kabisado na nina Sofia at Lucas ang pangalan ng kanilang mga lolo't lola, mga tito at tita, at mga pinsan, kahit hindi pa nila kayo nakikita ng personal. Ang revelasyong iyon ay tila isang suntok sa kanilang mga sikmura. Ang koneksyon ay nandoon pala sa lahat ng oras. Ngunit ito ay isang one-way street. Ako, sa aking sariling paraan,
ay sinisikap na ikonekta ang aking pamilya sa kanila. Samantalang sila ni hindi man lang alam na ang pamilyang iyon ay umiiral. Ang kanilang katahimikan ay nagsasabi ng lahat. Walang salita ang makakapagpaliwanag sa bigat ng pagsisisi na bigla nilang naramdaman. Ang unang bumigay ay si Mama. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang tumulo. 7 taon, sabi niya, habang umiiling. 7 taon ng buhay ng anak ko ang nawala sa akin, ang kasal niya, ang pagsilang ng mga apo ko, ang kanilang unang mga hakbang, unang mga salita, lahat. May kaunting bahagi sa akin na nakaramdam ng kasiyahan, ngunit mas nangingibabaw ang awa. Hindi po ito nawala dahil itinago ko, Ma, malumanay kong sabi. Nawala po ito dahil hindi kayo nagtanong. Ang aking ama, na kanina pa tahimik, ay biglang tumayo. Tama na, sabi niya. Tumingin siya kay Miguel. Kami, gusto naming makasama kayo. Iyon ang simula. Lumipat kami sa isang mas malaking mesa. Ang pamilya ko ay sumama sa pamilya namin. At doon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagsimula silang magtanong ng mga tamang tanong. Tinanong nila ako tungkol sa aking mga operasyon. Tinanong nila si Miguel tungkol sa kanyang research. Tinanong nila ang mga bata kung ano ang paborito nilang cartoon. Nakita kong unti-unting nawawala ang pagkailang nina Sofia at Lucas sa kanilang lolo at lola. Lalo na nang magsimulang mag-magic trick si Papa gamit ang table napkin. Si Mama naman ay hindi na binitawan si Baby Leah, kahit si Clarice ay lumapit sa akin at humingi ng payo tungkol sa isang bagay na may kinalaman sa kanyang pagbubuntis. Ang 2 oras na iyon ay parang isang panaginip na matagal ko nang hinihintay. Bago kami umalis, ipinaliwanag ko kung bakit ngayon ko lang ito ginawa. Sa susunod na buwan po kasi ang binyag ni Leah, sabi ko, at doon ko napagtanto na gusto kong nandoon din ang pamilya ko. Kahit na mga hulugan ito na kailangan nating pagdaanan ang ganitong usapan. Darating kami, agad na sabi ni Mama. Lahat kami. Kahit na naging masama kami sa'yo? Mahinang tanong ni Marco. Tiningnan ko siya at ngumiti. Oo, sabi ko. Dahil ang pamilya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapakita, sa pagsusubok, at sa paglago. Nang paalis na kami, hinabol kami ni Papa. Niyakap niya ako ng mahigpit. Patawarin mo ako, anak, bulong niya. Naging bulag ako. Hindi po kayo bulag pa, sagot ko. Naghahanap lang po kayo ng ibang bagay. Ang anak na inakala ninyo, sa halip na ang anak na totoo. Pwede ko pa bang makilala ang totoong ikaw? Tanong niya. Opo, sabi ko. Pero kailangan pong maging totoo. Walang pagkukunwari. Tunay na interes, tunay na pagsisikap. Pangako, sabi niya. Pangako. Habang nagmamaneho kami pauwi sa aming family van, isang sasakyang hindi magara pero praktikal at puno ng buhay, isang komportableng katahimikan ang bumalot sa amin. Si Miguel ang unang nagsalita. Ang ate mo, parang nabagsakan ng langit at lupa, biro niya. Makarecover din yon, sabi ko. Matatag si Clarice. Sa tingin mo magbabago na sila, tanong niya. Nagkibit balikat ako. Siguro, o baka naman babaguhin lang nila ang kanilang kwento para bumagay sa bagong katotohanan. Alin man sa dalawa, ang mahalaga, makikilala na ng mga anak natin ang kanilang mga lolo at lola. Iyon ang mas importante kaysa sa kung maiintindihan ba nila ako ng lubusan. Hinawakan niya ang aking kamay. Mapagbigay ka, sabi niya. Praktikal lang, sagot ko. Ang pagtatanim ng sama ng loob ay nakakapagod. Mas gugustuhin kong ilaan ang enerhiya ko sa mga operasyon ko at sa mga anak natin. Pagdating namin sa bahay, isang simpleng bahay sa isang disenteng lugar. Walang karangyaan pero ito ang aming tahanan. At pagkatapos naming patulugin ang mga bata, naupo ako sa aming sala. Si Miguel ay nasa kanyang study, nagre-review ng mga medical scan para sa kanyang operasyon kinabukasan. Ako naman, tinitingnan ko ang mga litratong kuha namin kanina sa aking telepono. Si Mama karga-karga si Leah. Si Papa nagmamagic para sa kambal. Si Clarice na kahit gulat pa rin ay pilit na ngumingiti. 7 taon ng maling akala nawasak sa isang hapon.
iniisip ko kung magbabago nga ba sila o kung ito ay isang pansamantalang pagtigil lamang sa kanilang paboritong drama. Pero habang tinitingnan ko ang mga larawan, napagtanto ko na hindi na yon ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay narito na. Nasa akin na. Isang asawang nagmamahal sa akin, mga anak na malulusog at masasaya. Isang karera na nagliligtas ng buhay at nagpapabuti sa mundo. Isang buhay na binuo ko ayon sa sarili kong mga patakaran, hindi sa kanilang mga inaasahan. Ang buhay na ito. Ang buhay na totoo. At kung sa wakas ay gusto na nilang maging bahagi nito, kung handa na silang pumasok sa aking mundo nang walang panghuhusga, aba, laging may dagdag na upuan sa aming hapagkainan, laging may lugar para sa pamilya,